Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo, namangha ang mga tao sa ginawa ni Jesus. Yung mga kitongin ay gumagaling, yung mga lumpo ay napapalakad, ang masasamang espiritu ay napapalayas sa pamamagitan ng kanyang utos. Napakaraming himala, napakaraming kamanghamanghang kababalaghan na ginagawa ni Jesus. Kaya sa mata ng mga tao at lalo na sa kanyang mga disipulo, handang-handa na si Jesus para maging superstar. Pero pagkatapos ay para bagang naghulog si Jesus ng isang bomba. Parang binuhusan niya ng malamig na tubig ang kanilang mga ulo. Sa mga sandaling ang mga tao ay nakakakita na ng mga bituin, nakakita na ng kaluwalhatian. Biglang sinabi ni Jesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Biglang bumagsak ang kanilang pag-asa. Lumabas ang kanilang mga ulo sa ulap at tumama ang kanilang mga paa sa lupa. Madalas tayong natutokso, natignan din si Jesus bilang nagpapagaan lang ng ating buhay, bilang lumulutas ng lahat ng ating mga problema, bilang gumagawa ng mga himala sa ating buhay. At hindi natin gusto ang Diyos kapag ang pagsunod sa Kanya at ang pagtitiwala sa Kanya ay may kasamang pagdurusa at sakit. Ngunit malinaw na sinasabi ni Jesus na dapat siyang magdusa para sa pag-ibig. At gayon din tayo.
Ano po ang punto para sa atin ngayon? Gustuhin man natin o hindi, ang daan tungo sa walang hanggang kalwalatian ay sa pamamagitan ng krus. Mga minamahal na kapatid, yung tunay na pagkatao ay nakikita sa gitna ng paghihirap at pagsubok. Yung bang legacy ng isang tao ay lalong nakasalalay sa katapatang ipinamamalas niya sa oras ng kagipitan kaysa sa mga oras ng madadaling tagumpay. Ang mas naaalala nating mga karanasan ay yung mga pagkakataong lumaban tayo para sa ating paninindigan habang tinataya ang lahat upang makamit ang ating hangarin at magawa kung ano ang tama. Pinapaalala ni Jesus na walang kontradiksyon ang pagpapakita niya ng kapangyarihan bilang Diyos at ang pagsusuko niya sa kamay ng mga kaaway. Malalaman lang natin ng lubusan ng daan ni Jesus kapag nakita at naunawaan natin ang kahulugan ng nagdurusang tagapagligtas. Gaano kalalim ang ating pag-unawa at pagtanggap natin sa ideya ng suffering Messiah? Lagi nating tinitignan ang krus, ngunit nakikita ba natin ang lugar ng pagdurusa sa ating buhay? Pwede tayong mamuhay ng bawat sandali na hindi talaga nagiiwan ng bakas. Nakikita ba natin na kapag walang sakit at pighati sa buhay, ang buhay natin ay hindi kumpleto? Mahirap man paniwalaan, ngunit ang sakit at pighati ang siyang nagpapalabas ng ating tunay na pagkatao. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ano ang aking reaksyon kapag ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang pagdurusa at sakripisyo? Sa gitna ng pagsubok alang-alang kay Kristo, may hinanakit ba ako at nagagalit sa Kanya? O hinayakap ko ang krus, masaya na sumunod sa Kanyang mga yapak?